Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 2 verse 12. Ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. A meaningful Christmas. Dito po sa text natin ngayon, makikita natin yung larawan ng unang Pasko. Ano po? Kakaiba po sa larawan ng mga pagdiriwang na meron po tayo ngayon. At alam niyo po, kung titingnan po ninyo, ang unang Pasko po ay larawan ng karukhaan. Ano po? Pero may purpose po yon. Ano po? Kasi sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 8, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. May nakapagsabi po kasi na matutuklasan mo lamang ang kahulugan ng isang bagay kung makikita mo yung kabaligtaran nito. Kaya ako po naniniwala na ang larawan po ng unang Pasko ay larawan ng karukhaan. Kasi hindi natin matutuklasan ang tunay na kahulugan ng Pasko maliban kilalanin natin sa ating buhay yung ating kawalan. At naalala ko po yung sinabi ng isang sikat na philosopher na si Blaise Pascal. Sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator made known through Jesus Christ. So meron daw pong emptiness sa puso ng tao, vacuum, na tanging Diyos lamang ang pwedeng magpuno. Kaya pansinin niyo po sa panahon natin ngayon, yung celebration ng Pasko, natatabunan niya ng maraming mga pagdiriwang, pagsasaya, or mga material na bagay. Pero ang totoong kahulugan ng Pasko, dapat makita natin na si Jesus, siya yung reason for the season. Kasi madaling sabihin yan na Christ is the reason for the season. Pero naranasan mo ba siyang totoo sa inyong buhay? So, unang-una po, mapapansin nyo, sabi sa Isaiah chapter 9, verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. At mapapansin nyo po sa mundo ngayon, ang tao nagtitiwala ng labis sa human government. At para bang ang pag-asa nasa kanyang gobyerno o sa earthly government. Yun po nakakalungkot kasi all governments will fail. Tandaan niyo po yan. Darating yung panahon na madi-disappoint talaga tayo sa paghahari ng tao. Even yung worldly wisdom will fail. Lahat ng attempts na magkaroon ng kapayapaan, magpi-fail po yan kasi tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na paghahari o gobyerno sa buhay ng tao. Kaya yan ang prophecy ng Isaiah chapter 9. Verse 6, siya lamang yung makakapagbigay ng totoong wisdom kasi siya yung wonderful counselor, siya po yung makakapagbigay ng lasting peace, kasi siya po yung Prince of Peace. Kaya alam niyo po, tayo ngayon, kahit Christian na, sobrang tiwala natin sa gobyerno na meron sa mundong ito. Kaya minsan nadidisappoint po tayo, no? Sasakit lang yung kalooban natin sa nangyayari sa ating bayan o maging sa ibang bansa. Pero kung ang pag-asa natin, ililipat natin sa Panginoong Hesus, masasabi natin, na Christ in you, your hope of glory. Kasi ganun po natin dapat tinitignan yung buhay, lagpas po sa pagtingin ng mga taga-sanlibutan. Pangalawa po, sa mundong ito, hindi nyo talaga ma-experience yung totoong Pasko maliban makita ninyo sa buhay ninyo na kailangan nyo si Kristo. Naranasan nyo na ba na magpasko na walang-wala kayo? Ako po minsan tinanong ko yung sarili ko ano ba yung meaningful Christmas para sa akin? Alam niyo po, agad-agad ang pumasok sa isipan ko ay yung mga masasayang alaala. Ako po nagta-travel, nagsi-celebrate ng Pasko sa iba't ibang lugar, at yung saganang-sagana, yung aming pagdiriwang, naroon yung aming buong pamilya. Pero alam niyo po, ang pinaalala sa akin ng Panginoon ay yung panahon na walang-wala ako.
Naalala ko rin po yung panahon na nagpapasko kami na halos yung handa namin ay yung mga ibinigay lamang na regalo sa amin, yung mga spaghetti, delata, keso, yun lang po inihahanda namin. At kadalasan nga po, wala pa kaming bisita noon. Kasi nga po, sabi ko sa mga anak ko, bilang pastor, pinili ko po yung simpleng buhay. Walang masyadong mga mararanyang damit. Ano po, kung ano yung meron tayo, yun lang ang susuotin natin kahit paulit-ulit na. Suot mo nung isang Pasko, ngayon suot mo na naman ulit. Ano po, wala kang natatanggap na regalo. Pero nung mga panahon na yun, para sa akin yun yung meaningful Christmas. Ano po, kasi alam ko sa aking puso, nakasama ko ang Panginoon nung mga panahon na yun. Nung panahong empty ang aking buhay. Kaya totoo po yun mga kapatid, ano po, nagiging meaningful ang Christmas kung si Kristo talaga ang sentro ng selebrasyon. Ano po? Kaya mahalaga ngayong Kapaskuhan, ano po, unahin natin siya. Sa halip na magdiwang lang tayo ng magdiwang, manalangin po tayo na pagharian niya yung ating buhay, yung ating pamilya. At sa pamamagitan niya, pwede nating ma-experience yung totoong Pasko sa bawat araw ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin ng tunay na kahulugan ng Pasko. Naintindihan namin na ang ipinakita mo nung unang Pasko ay larawan ng emptiness, ng poverty. Kasi maliban matuklasan ng tao na siya ay empty, na siya ay kulang, hindi kanya masusumpungan. At salamat po dumating sa pagkakataon minsan sa aming buhay na kami ay nakaranas nito upang sabihin namin, Lord, kailangan ka namin. Pagharian mo kami, Panginoong Yesus. Kaya yan din po ang panalangin namin ngayon sa lahat ng tao na sila makadiskubre rin ng tunay na kahulugan ng Pasko, walang iba kundi ikaw, Panginoong Hesukristo, the reason for the season. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong ginawang pagliligtas sa amin. Purihin ka. Yan po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.